yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas pagtigil at gumalang kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, launa 29 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, sa aton nga pagpangalagad, subong nga hapon, may isa kita mga biyan ka espesyal nga bisita nga makaupo no diri sa aton sa programa Balita Sosyal. Sa aton nga mga kauturan dira no, especially sa aton nga mga SSS members, sa mga nagapamangkot man no sa aton kung bala no sila ang qualified nga makabaton sa idalom sang expanded uplift program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sabto naton mga biyan subong nga hapon ng inyo nga palamangkotanon. Sanday sin o balano ang qualified para sa aton nga Group 3. Gin-explain naton kaina no nga sa idalom sang sini nga expanded uplift program. Ginto nga mga biyan no, sa tatlo ang makabaton. Una diri mga biyan sa aton nga Group 1 are those no mga pantawid pamilyang Pilipino program kon mga 4-piece beneficiaries and walang gutom food stamp or walang gutom program beneficiaries. Sa ato naman mga biyan no, nga Group 2, sarang diri no nga mangina beneficiaryo ang ato no nga mga poor and near poor household naton nga sulod no sa 25% above the poverty threshold or those no nga mga hindi qualified sa 4Ps and sa aton nga walang gutom. Amo ini sila sa aton nga group 2 and for our Group 3 sa bugos nga Pilipinas mga biyan 1.5 million nga mga workers no and even ila mga pamilya nga may manubo no nga sweldo amo ang kwalipikado. So hibaluon naton subong nga hapon kiti sa Group 3 nato no nagatumod ini siya sa mga benepisyaryo sang aton nga SSS. Pila bala no diri sa aton sa rehiyon ang benepisyaryo kag san-o na ini sila makabaton sang ilaman niya nga 2,000 pesos subong nga bulan sang Hulyo. Yari mga biyan live sa aton nga Zoom ang aton nga SSS Visayas West 2 Division Senior Communications Analyst si Sir Amiel Henova. Sir Amiel, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo.
Yes, mayong hapon, mamen. Mayong hapon sa tanan nga tagtulan o tagpalamatin naton subong nga hapon. Yes. Thank you so much, Sir Amiel, nyo, for saying yes sa sinino nga makaupod ka namon subong nga hapon diri man sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Sir Amiel, I know no sa aton nga mga SSS members no nga nagapamati subong nga hapon, excited sila mabatian no. Sa daysin o bala Sir Amiel no ang qualified nga mga SSS beneficiaries naton nga kwalipikado man sa sini nga expanded uplift program. So for ma'am, ang aton qualification para diri sa uplift assistance program, iapat kita ka qualification no. Una, ang qualification is dapat wala nagalapaw sa 20,000 or 20,000 and below ang ila monthly salary credit. So man na siyang unang qualification. Ikaduha, ang qualification is dapat ang nabilong sila sa 2024 nga CBMS from PSA. Ikatatlo, dapat may at least isa sila kahulog either 2025 or 2026. And ang ikalas naton nga qualification is dapat may enrolled sila nga disbursement account sa ilang DAEM sa may SSS portal on or before April 30 of 2026. So amo nang apat ka qualification nga na-set para maka-avail sila or qualified sila sa ining uplift assistance program. Yes. So kung may isa diri Sir Amiel no nga wala sila or wala nila na-checkan, buot silingon they are not qualified to receive sang aton nga uplift assistance. Yes, that's correct, ma'am. Dapat ang member naton ma-meet ang apat nga qualification para maka-avail sila sa program nga ini, ma'am. And based Sir Amiel no sa inyo nga datos dira sa aton nga SSS, mga pila diri sa aton sa Western Visayas ang qualified to receive no sang sini nga assistance? So far, ma'am, we are yet to get the information pa from our main office, no? Gina-coordinate pa natin, but ang initial nga gipagawa lang sa opisina naton sa SSS nationwide 1.5 million ka mga members naton ang maka-avail sini sang ining programa. Yes. And sa sini sir no nga qualified naton mga around 1.5 sa whole Philippines na ini no, but diri sa aton sir mga when ay naton mabalaan no, especially madamot sa aton nga mga SSS nga mga beneficiary or aton man nga contributors ang nagapamangkot no kung saan ubala sila ma-inform nga qualified sila for this program. Well, ang target naton nga releasing as per initial information, ma'am, is before mag-end ng July. So hoping within this week makakuha na kita sang data kung pila gid ang na-qualify diri sa aton sa Western Visayas. And based sa aton information man nga ginambal sa aton nga ang notification would be from sa ilang may SSS portal nga account nga notification and via email sang member naton. So very important nga updated ang nila contact information, ang email nila. Kay drama naton usually send ang mga notices naton from the SSS. Yes. Actually, sir, no follow-up question sa sina, sir, no, like for example, sa ato no nga mga beneficiaryo no nga hindi ma-open ang ila portal o kung ang ila nga email, later on, can they go dira no sa ato nga opisina sa SSS para malantaw ang listahan kung qualified sila or may ara bala kita nga help desk nga igapatuko dira sa SSS? So far, wala pa kita information about the help desk, ma'am, no? Kaya ang aton nga ang procedure nga natabo dito is initially looking forward ang listahan sa mga qualified sa DSWD based sa cross-matching, no? Ging cross-match ang based sa criteria or qualification nga na-set, ging cross-match ini sa CBMS nga 2024 from PSA and it was provided sa DSWD. And accrediting gin paagi lang sa aton opisina. And for the list, as I mentioned, ongoing ang aton nga coordination with the main office if in case matagaan kita sa individual list. But assurance isang notification would be sent sa aton nga mga qualified nga mga members. Yes. Sir, may ari diri question, qualified bala to receive ang mga pensioner naton, SSS pensioner? Ang category, ma'am, is active nga member naton subong, no? So kung tanaw naton hindi sila kay ang isa daan ka criteria nga na-mention is dapat may hulog sila 2025, 2026 and employed sila up to April 30, May 2026 or on that period is employed ang ila category. Yun. So klaro no, those nga mga pensioner naton no, mga survivor no sang aton nga mga anay nga mga SSS pensioner hindi qualified no, those active
active lang ang pwede naton ma-qualify sa sining programa. Sir, ano kadako nga bulig no para sa aton nga mga beneficiaryo no sa sining nga uplift program no nga makabaton sila sang 2,000 pesos no for the next 6 months? So ini dako ma'am nga ano no, dako man nga bulig ang ginatawag naton nga 2,000, balaman naton nga ang tinutoyo sini is makabulig-bulig man sa financial nga gasto sa aton nga mga members. And it will run for 6 months. So starting July into December. Anyway, this is not a loan, no. This is a kumbaga assistance para sa ila. Wala sila problemahan nga may need sila bayaran pabalik. Sir, for clarification, sa isa ka family no, may duha abi nga qualified, duha gid sila makabaton or is it one household only? Rule ma'am is one per household. Kung may ara duha or multiple ang ma-qualify, ang pagabasihan isang oldest sa ina nga household ang magabaton sina sang assistance sa uplift. So one per household ang in require or ang policy ma'am nga magabaton sining assistance. Yes. So sa aton dira nga mga kauturan no, ang aton nga SSS dira Sir Amiel wala yan nagabaton sang application kay basi abi sa mga kauturan naton basi pwede pa bala sila maka-apply. So is it clear nga wala kita gabaton dira yan sang application for our expanded uplift program? Yes, that's correct ma'am. Wala kita gabaton application, wala sang application nga matabo. Ang aton is ang role ni SSS is yung pangayoan kita data kung sino ang sa group 3. So kita group 3 ang pangayo sa aton are those nga mga employed members naton nga may active contribution amo to na mention naton may at least one contribution either 2025 or 2026. And based sa apat ka qualification in extract ang record and then in forward in cross match naton sa CBMS nga 2024 and was forwarded sa DSWD. And ang last nga role ni SSS would be ginpagyan sa pag-credit or sa aton opisina. Ayan siya ang ipagi ang pag-credit naman sa group 3. Ayun. Sir, before I let you go, no, base may ara ikaw few reminders sa aton nga mga tagpalamati, no, especially sa mga nagabayad naton dira sa SSS. Yes, kung makita natin ma'am, very important gid nga updated ang record ni member, especially sa contact information nila, mobile number, address. Make sure nga updated sila dira, no? Update na sa office. Kay tanan naton nga notifications, mga bago nga mga programa, ginasend mara sang aton nga opisina sa ilang mga updated nga mga contact, especially sa email, no? Kagang ila access sa ilang portal. So kung hindi nila ma-access na kay daan ang ilang contact informations, pwede gid sila makasubmit diri sa opisina nato or sa mga malapit na service offices. And for added informations, ma'am, tutukan lang nila, monitor nila ang aton Facebook page, other social media account. Ang pangitaon lang nila, ma'am, is MySSSPH. So kung naga-monitor, gusto nila i-monitor ang mga bagong programa or mga informations, search lang nila MySSSPH. Yun. With this, sir, no, madamo gid nga salamat once again sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. God bless you, maayong hapon sa inyo dira, sir, sa SSS. Yes, God bless ma'am, and it's our pleasure nga makatag kita information sa mga kauturan naton. So maayong hapon gid sa tanan. Yun. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Amiel Genova, ang ato nga SSS Visayas West 2 Division Senior Communications Analyst. So sa aton dira no nga mga SSS members no, importante mga abyan no nga updated ang inyo dira no nga payment and at the same time no updated ang inyo nga mga contact information. Kay madamo kita no tuod no sa mga kauturan naton nga mga SSS nga nagabayad no, nagapamangkot sila kung bala no qualified sila nga magbaton sang sining programa or sang or kabahin sila no sa mga benepisyaryo sang aton nga expanded uplift program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. So ang pahayag diri ni Sir Amiel no nga kinahanglan mga ben updated dira no ang inyong contact information and you will be informed no kung bala isa ka mo sa mga makabaton sang siniman nga assistance. Philippine Standard Time, 1:42 sa hapon, mga abyan, no? Iban pagid naton nga mga balita, pagatutukan mga abyan, no?
Take lang kita sang short break and then istoryahan naton ini mga abyan no ang proposed no nga wage hike diri sa aton sa Western Visayas. Magabalik kita diri sa programa Balita Sosyal. At pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius, may savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, tita, kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Goodbye ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was Philippine Standard Time, 1:46 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So antes kita mga beno nag-break kaina no, nakaupod naton sa aton nga pagpangalagad no. Kaina si Sir Amiel Henova ang aton nga SSS Visayas West 2 Division Senior Communications Analyst agud no mag-explain sa ato no sa mga qualified naton nga beneficiaries nga SSS no contributors no or ginagabayad no sa aton nga SSS kung bala no qualified kamo nga makabaton sa idalom sang expanded uplift program. So solito naton mga abena ang aton nga mga benepisyaryo sang uplift no sa group 3 naton makabaton ini sila sang 2,000 pesos nga monthly cash assistance halin July to December 2026. And according to Sir Amiel no hopefully no before magtakop ang July makuha nato no ang datos no sa mga qualified nga mga beneficiary. So sanay sino ang kwalipikado una diri
employed no nga SSS member nga nalakip sa 2024 PSA Community-Based Monitoring System o kon CBMS. Dapat no may ara sang monthly salary credit o kon MSC of 20,000 pesos o kon mas manubo. Laki pagid sa mga kwalipikado nga benepisyaryo, dapat nakabayad at least 1 SSS contribution sang 2025 o kon sang 2026 kag enrolled no sa SSS disbursement account on or before April 30. So for the next months no or July to December, makabatong kamo sang 2,000 pesos nga cash assistance sa mga nagapamangko. For example, biduha kamo abi no nagabayad sa SSS. Or duha o kung tatlo sa inyo nga mga pamilya or family members qualified. Ang pahayag diri ni Sir Amiel, ang makabaton no or isa lang ka pamilya or isa lang no ka miyembro ang makabaton sang assistance. Hindi ini per individual. Pahayag diri no, only the eldest qualified SSS member sa inyo nga household amo ang makabaton sang cash assistance. So i-release ini no ang cash assistance automatically credited ini no sa registered SSS disbursement account. Kag wala sang separate application. Ang aton basi bala magtagto kamo dira no sa mga SSS naton, sa mga satellite office naton ungod sa mga main branch naton. Klaro mga pian pahayag ni Sir Amiel, wala sila nagabaton sang application. Mabalik kita sa liwat sa aton nga PSA Community-Based Monitoring System. Amo na kadako nga importante kung may magkagto dira sa inyo nga balay for PSA, dapat nagasabat kamo. Dapat no nasabtan ninyo ang ila pamangkotanon kay ti mga biano ang datos sang PSA natin. Amo man na ang basihan sang iba naton nga mga government agencies sa paghatag sang ila nga assistance. So for those no nga mga may pamangkotanon pa, pwede ka mo dira maka-PM sa ato no sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page o kung sa SSS branch nato no diri or mga branch naton diri sa Western Visayas. Philippine Standard Time 1:50 sa hapon mga ben, kadto kita sa gina-propose no nga wage hike diri sa aton sa Western Visayas. Ang aton mga benong nga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB6 nga ginapangunahan man sang aton nga Department of Labor and Employment o kon Dole Region 6 nagiwat no sang isa ka Regional Stakeholders Dialogue agud nga istoryahan diri no ang wage petition kag i-assess kung bala may basis no parang may ara kita sang wage hike. Kung madumduman ninyo no, November of last year sang nag-take effect no ang aton nga bag-o nga wage hike or minimum wage rate. Sa aton no nga mga non-agriculture o kon industrial commercial nga with more than 10 workers, 550 pesos ang minimum wage rate no. For those naman nga less than 10 workers, 525 pesos, and for agriculture 520 pesos. So ang aton nga RTWPB naghiwat mga biyan sang dialogo kay kabahin ini no sang proseso para nga may tumod kung bala may basihan nga pahanugutan ang inyong or ang pending nga wage petition. So ginpangunahan ni Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. sang Dole Region 6 kag amo man no ang regional or ang ato nga chairman or chairperson sa RTWPB ang ini nga dialogo. So
ang ini nga dialogo gintambungan sa mga representante sa nanuhay-tuhay nga labor and management sectors, lakip man diri ang mga workers organizations, mga business process outsourcing o BPO industry, transport sector, healthcare sector, kag iban pa nga industriya. So pinaagi mga beno sa sining dialogo ginosisa sang board o sang RTWPB6 kung bala no nagasunod sa tanan nga legal nga kinahanglanon antes inino aksyonan ang petition or wage petition. So ang aton nga RTWPB6 nakabaton ini sang 3 ka wage petition sang subong no nga tuig 2026. Lakip diri sa nabaton ang petisyon sang United Labor Western Visayas o kon ULWV Alliance kung sa diino ang ginapropose nila 250 pesos nga daily wage increase. Lakip diri no ang paghatag sang cost of living allowance o kon COLA. Ang reason nila no bangod sa global oil supply disruptions kag epekto no sini sa regional economy. Nagpetisyon man ang Iloilo Doctors Hospital Employees Union nga miyembro sang United Labor Western Visayas ang kapareho nga petisyon kag ang BPO Industry Employees Network nga nag-file man sang kapareho nga adjustment kag syempre nagpabutsyag man no sang ilang concern sang BPO industry. So sa sini mga abyan no, so balikan nato no, ang ilang agin petisyon is 250 pesos. So what happened? Ano ang next or what's next? Kiti nakadialog na, gimpresenta na ang pamangkot subong. Ano bala aprobado ang 250 pesos nga ginapropose nga wage hike. Ginpahayag din no sang ating WPB6 nga ang tanan no or ang mga arguments, ang mga ginsumite nga document kag ang mga recommendation mangin kabahin sang komprehensibo nga evaluation. Meaning to say, wala pa kita kabalo kung bala aprobado ang 250 pesos. So saan o naton ina mabalan or ang mangin desisyon sang board, bantayan naton mga abeno sa mga sunod nga inadlaw, semana kag binulan. Iti ginalantaw no nga kung maaprubahan gid man ang wage hike, hindi man matamaan ang aton nga mga employer. Kiti we know no nga isa man sa mga dapat i-consider kung bala no kaya sang mga employer ang posible no nga 250 pesos nga wage hike. Pero mga bino sa mga previews nato no nga mga na-cover no nga mga dialogue man or ang inino nga pagpataas sa nga minimum wage. Kung ka isa mga bino ang pagpataas diri yara no sa 37 pesos, 40 pesos or 50 pesos. So lang tawon naton kung bala may basihan nga 250 pesos ang ipasaka. Kung 250 pesos naku no nga bulig sa aton nga mga mamumugon sa pribado nga sektor ang ini nga pagpataas sang sweldo. Kaya currently hambal nato no 550 pesos sa mga non-agriculture, industrial and commercial with more than 10 employees, while for those no nga less than 525 pesos ang current nila nga sweldo, and for agriculture 520 pesos. So imagine kung may 250 pesos makabulig-bulig no sa gasto sang aton nga mga mamumugon. Especially kung may ara kada motor no, everyday ka sakay ka sa motor, nagadala ka sa motor mo,
sa tughong pa lang dako gid ang mabuli. So bantayan naton no kung bala pila ang i-approve sang aton nga RTWPB6. Iti no sa as mentioned earlier no sa NCR ang first tranche no sang wage increase nag-take effect na last Saturday, July 25. O sa diino ang first tranche sang 85 minimum wage hike nag-umpisa na sa National Capital Region. Subong no last year bulan sang Nobyembre ini nag-take effect ang bag-o naton yung wage increase. So bantayan naton san o ay hano or may ara pa bala no sa mga series no of dialogue or stakeholders meeting nga ihiwaton ang aton yang RTWPB6. Philippine Standard Time, 1:58 sa hapon. Mga abiyano, unfortunately, wala na kita sang nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Once again, mga abiyano, dululungan naton nga bantayan later on subong nga hapon no ang mangin ikalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Pamatian naton mga abiyano ang mga accomplishments ng administrasyon ni Presidente Marcos Jr. kag ano pa no ang mga programa, mga serbisyo nga iya pa igapatuman sa mga masunod nga tinuod. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati subong nga hapon. Mayong hapon kay Sir Laser Garcia nga nagapamati no subong nga hapon kag syempre no sa tanan nga mga nagtutok sa ila radio sa 585. Madamo gyud nga salamat kag syempre sa aton nga Facebook Live. Thank you man sa inyo. Madamo man nga salamat sa ako mga katuwang technical sa studio Sir Vermer Aventura kag sa among transmitter Sir Jeffrey Betita. Mga biyan ako nalang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.